Dear God, bumabati po kami kalakip ang aming mga pasasalamat sa mga nagdaang araw. You took good care of us. Kaya tanggapin mo po ang aming pagsamba. Hipuin mo po kaming lahat. And may our presence bless you, O Lord. Salamat po aming Ama. In Jesus' name. Let's celebrate together as we declare the goodness, the love, the joy from the Lord.
Father, thank you for bringing us your joy. Thank you for covering us with your gladness. Thank you for your strength that is always here for us. And we can count on your goodness. We can count on your love and your grace to always lift us up. Salamat, Ama, dahil anumang panahon, anumang oras, araw man o gabi, nariyan lagi ang inyong pag-ibig at ang inyong pagpapalakas. Salamat po. Jesus, narito ako, nagagalak na mamangha sa mga biyaya niyo, sapagkat nangako kang tapat, hindi ka aalis, anuman ang dahilan. Araw-gabi, Jesus, kapiling ka. Araw-gabi, hindi mababahala. Araw-gabi, ay pupurihin ka. Araw-gabi, hindi magsasawa. Kayo lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin ang Panginoon.
para sabihin at sabihin ang inyong kabutihan sa aming buhay, aming Panginoon. At ngayon, Ama, kami po ay nakahanda na tanggapin ang inyong kaliwanagan. Pagpalain niyo po ang inyong tagapagsalita sa pangalan ng Panginoong Hesus. Acts 2:47. Day by day, the Lord added to their number. The good virus. Lord, salamat po dahil mayroong good virus. Nais namin itong maunawa, nais namin itong mapasa amin at maikalat namin. Kayo po ang mangusap, magturo, magpalakas ng aming loob, magpaliwanag. Salamat po sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Acts 2:36. Therefore, let all Israel be assured of this. God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Messiah. Peter shares the Jesus virus. That Jesus is the Son of God. That Jesus came to set people free, to save people, to love people, and to bring them into the presence of the Father. The most important virus that should be infecting everybody. And in fact, at that time, it was infecting so many people in Jerusalem. At siya ay pinipigil ng mga tao para ito ay ituro. Acts 2:37. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig nila ito. Kaya't tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol. Mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Nung malaman nila na si Jesus ang anak ng Diyos, na ipinako nila at pinatay, yung pala ay siyang tagapagligtas. Because of the witness of the tongues phenomenon which happened at what we now remember as the day of Pentecost, and because of Peter's very own words, the people became vulnerable to this infection, to the Jesus infection. Naging handa ang kanilang loob at naging handa silang makinig. Acts 2:38-40. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan. This is a very interesting conversation. Sabi ng mga tao, yung pala ay pinangadala si Jesus para tayo iligtas, para tayo dalhin sa Ama. Anong dapat namin gawin ngayon para tumalab yan sa amin? At sabi ni Pedro, pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan. Ito kaya yung usual kasalanan? Kasi kung ang pinag-uusapang kasalanan dito na dapat pagsisihan, yung dati ng mga kasalanan sa listahan ng Israel, yun ang dati ng mga kasalanan sa listahan ng law, bakit pa dumating si Jesus para sila pagsisihin sa mga kasalanang alam na naman nila sa kanilang relihiyon at katuruan na kasalanan? So there's nothing new. What would necessitate the coming of Jesus and the death of Jesus para magturo ng pagsisisi kung yung kasalanang tinutukoy ay yun din lang naman pala katulad ng mga kasalanang dati na nilang alam. So walang bago. What if ang kasalanang tinutukoy na ito na dapat pagsisihan, hindi yung mga usual kasalanan na huwag magbisyo, huwag mangalunya, bagamat yun ay alam na nilang dapat pagsisihan, so hindi na dapat ulitin pa. Paano ko ang dapat pagsisihan na mensahe pala ay yung pananalig sa kautusan, sa sariling gawa, sa halip na sa kabutihan ng Diyos? This is a very big issue. Ano talaga ang kasalanan tinutukoy na dapat pagsisihan? Pag sinabi ni John the Baptist, repent of your sins, yun ba yung usual sins? Ba't pa siya dumating? Alam na ng mga tao yun. O ang tinutukoy ba ay kasalanan niya na umaasa kayo sa inyong sariling gawa? Kasalanan na sobra kayong sumandal sa law, naniwala sa law na yan na magdadala sa inyo sa Diyos. Kaya hindi kayo makarating-rating sa Diyos dahil dyan sa paniniwala nyo sa law. Yan ang naging hadlang imbes maging tulay. It's a big issue because it defines, and for us today, it redefines what salvation means. At sa pagpapatuloy ni Pedro, anong dapat gawin? Magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo. As if to underline the clear paradigm shift. Sanay na sanay sila sa mga ritual ng paglilinis. Naguhugas nga sila ng mga ulo nila, mga paa nila bago sila manalangin. Sanay na sanay nila sa ritual ng tubig. Bakit in-emphasize si Pedro?
bautismo kayo sa pangalan ni Jesus. In other words, Peter understood, and now Peter is teaching about the arrival of the new order. You no longer get baptized and washed into the rites of the temple, into the cleanliness rules of ritualistic religion in the temple, kundi iba na. Magpapabautismo na kayo sa ibang pangalan, sa ibang sistema, sa ibang pamamaraan, at ito ay pangalan ni Jesucristo na kapapatay-patay niyo pa lamang. Yan ang ibig sabihin ni Pedro. Kasi kung hindi new order, hindi new way, new system, bakit pa dumating si Jesus? Kung yung old lang pala, di ulitin na lang nila. Total, alam na nila yun eh. Sa pagpapatuloy ni Pedro, magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. Saan? Sa pananalig sa kautusan kaya yon? At tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So you see, the law and the Holy Spirit is always compared. So biglang ipinasok ang Espiritu Santo, ibig sabihin talagang new order ang pinag-uusapan dito. Tanggapin niyo ang power of the Holy Spirit, which is the power of love, which is the power of forgiveness and cleansing apart from the law. At sabi ni Pedro, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. So the emphasis here is the Spirit of God instead of the carved law on cold stone. Marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, iligtas nyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito. Very race and culture specific. Yung parusa na tinutukoy ni Pedro. Hindi parusa sa buong mundo, hindi parusa sa lahat ng tao. Sabi niya, parusa sa masamang lahing ito. Tinutukoy niya, the people of the book, the people of the law, the people of Israel. Coming from Peter, nakabababa lang ng Espiritu Santo sa kanila sa Day of Pentecost, which was exactly that same day. Sabi niya, masamang lahi ito. Magsisi na kayo. So anong dapat pagsisihan? Yung pagtingin ninyo sa pag-asa ninyo sa inyong mga sariling gawa, sa inyong mga ritual, sa inyong mga sacrifices, na yan ang maglilinis sa inyo at magdadala sa inyo sa Diyos. Ipinakikilala ko sa inyo ang tunay at bagong kaayusan. Ito ay sa pamagitan ng Espiritu Santo na ipadadala ng Panginoong Hesus na padala ng Ama sa Langit. In other words, malaking pagbabago ang dapat maganap. Peter crushes the immune system of law-based religiosity and completes the contagion by gracious, love-based faith. So pinapalitan yung talab, yung kapangyarihan ng law, na wala namang ginawa kundi mag-condemn at magpag-guilty at wala naman talagang papasa dyan, pinapalitan ng love of God brought by Jesus. In Him, the fullness of the deity lived in bodily form. At naintindihan ng mga priest na pinapalitan yun, kaya pinatay nila si Jesus because they felt threatened. Kung itutuloy lang yung dating sistema, edi dapat tuwan-tuwa sila kay Jesus. Natanto nila na ibang-iba itong dumarating na ideya na ito from God through the Son of God. Kaya pinatay nila. Acts 2:41. Kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo. At nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na yun. 3,000 in one day. In just one day, the Jesus love virus infected thousands. Eh dapat yung virus na yun ang kumakalat ngayon, hindi yung iba. But because the people were doing what they should be doing, the believers were doing what they should, the Jesus virus spread. 3,000 in just one day. Naligalig ang buong templo, naalog ang buong Israel sapagkat nanganganib ang daan o 1,000 taon nilang mga tradisyon at institusyon na mababago. Acts 2:42-47. Inilaan nila ng mga bagong nanalig ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. So, to say the obvious, hindi sa turo ng mga Pharisees, ng priests and teachers of the law. So really, may magaganap na pagbabago kasi ang mga tao doon na sa mga apostles ni Jesus nakikinig, hindi na sa mga teachers ng templo. Kasi may iba silang katuruan. And this is the new order, the love of God, not the law
that condemns everybody. It's really a departure. Magsama-sama bilang magkakapatid, yun ang kanilang ginawa. Magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Sama-sama na sila ngayon kumakain ng tinapay. Sa old order, yung priests lang ang kumakain ng tinapay doon sa ritual. At pagkatapos ngayon, sama-sama silang manalangin, hindi na controlled ng temple that they have to go to the temple to pray in an organized, orchestrated, priest-controlled prayer life. Really a departure. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot. May takot sila kasi this is new. What is this? Kasama pa mga himala, kaya ramdam nila na may nagaganap na pagbabago. Nagsama-sama ang lahat ng mga sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian na itinuring na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang mga napagbilhan na ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw, sila'y nagkakatipon-tipon sa templo, tulad ng ating bulwagan, at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan, tulad ng ating mga sambahay. Na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. So they brought worship to the neighborhood, away from the big temple, although they met there, but they brought it down to small neighborhood home churches where they could minister very directly to the people in the neighborhood. So those infected incubated this Jesus virus and added love, fellowship, and belongingness to its potency. Sino ang makatatanggi sa ganitong pagkilos ng Espiritu? Na mga mananampalataya ay nagmamahalan, magaganda ang samahan, close to each other, they share in each other's burdens and joys. Who can resist love? Acts 2:47, at bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga naliligtas. Anong kahulugan kaya nito? Inililigtas sa kautusan at sa pag-uusig nito. Kasi pag pinag-uusapan natin yung kaligtasan, laging kaligtasan sa impyerno, kaligtasan sa pangangalo niya, kaligtasan sa bisyo. Kaya dahil sa expectation na yan, nagtataka yung iba, "Uy, ba't born again ka na? Meron ka pang bisyo. Uy, bakit nagba-Bible study ka na? May pride ka pa. Uy, bakit nagba-Bible study ka na? Meron ka pa ring mga imperfections." Kasi akala nila, yung pagtanggap kay Jesus ay kaligtasan mula sa kasalanan na hindi ka na magkakasala pa. Lahat tuloy nabibigo at nagtataka. Kasi iba yung expectation. Paano kung ang kaligtasan ay kaligtasan, hindi sa mga pang-araw-araw mong tunay na kahinaan na dadalhin mo na siguro hanggang hukay, although nag-i-improve tayo, pero wala naman talaga nakakarating ng perfection. So pag ang inasahan mong kaligtasan ay magiging perfect ka, hindi ka tatabla ng kasalanan, hindi ka na matutokso, mabibigo ka, which is the experience of so many people. Paano kung ang kaligtasan ay kaligtasan sa pag-uusig ng batas, kaligtasan sa parusa ng law, at kaligtasan sa guilt dahil hindi mo naman talaga pasunod-sunod lagi perfectly every day. At pag naligtas ka sa ganun, meron kang heaven on earth kasi restful, peaceful ka. Sabing ganon, dumami ang naliligtas. The Lord caused the virus to spread exponentially. Ang bilis ng pagkalat, nagulo ang buong Jerusalem na ayaw ng pagbabago. Ayaw ng mga conservative kay Jesus kasi mababago ang system. Ang mga makapangyarihan ay mawawala ng kapangyarihan, ang mga nakasanayan na ay iibahin. So conservatives don't like Jesus. They had to eliminate him. Kasi para maibigin si Jesus, dapat progressive ka, that you will be open to change, that you will understand change, and you will embrace change. Kaya kay Jesus, lahat new. A new commandment, a new covenant, a new order. Puro new. New heaven, new earth, new Jerusalem. Kung conservative ka, di ayaw mo ng new. Gusto mo laging old lang. So nakasara yung isip, serrado de kandado. At hindi tayo matututo pag ganon. Acts 5:27-29. Dahil turo sila ng turo, ang dami nako-convert, nagalit ang temple, inaaresto sila. Iniharap nila sa kapulungan ng mga apostol at ang mga ito itinanong ng pinakapunong hari.
Hindi ba't mahigpit namin kayong pinagbabawalang mangaral sa pangalan ng taong yan? Sinabi niya. So the temple was attempting contamination control. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong itinuturo. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Can you imagine? A probinsyano fisherman, like Peter, talking to the high priest. Pagkausap nila yung high priest, kulang na lang, dumapa sila, tumalig sa lupa. Sabi niya, sa Diyos kami susunod, hindi sa tao. At tao lang po kayo. So hindi sila papapigil. The infectors would not stop and could not be stopped by the temple, the most powerful institution in the whole nation of Israel. Matthew 28:18 to 20. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. In other words, Jesus is saying, ang sasabihin ko sa inyo, dapat niyong pakinggan, nasa akin na ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa, ibinigay ng Ama. Kaya't kayo'y humayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. So Jesus was talking about a global event, infection pa more. At sinasabi ni Jesus, alagad ko, hindi alagad ni Moses, hindi alagad ng Pharisees, hindi alagad ng law, alagad ko. So this is a change. At sabi ni Jesus, bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. This is a clear identification away from the temple, away from the priests, away from Judaism, dahil biglang pumasok ang Espiritu Santong hindi naman itinuturo ng temple. At biglang nandun si Jesus, ang anak ng Diyos, na hindi rin kasama sa itinuturo ng temple. Talagang ibinawalay, hinihiwalay, nililinaw na iba ito, hindi ito the same. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko, hindi ni Moses, sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo, hindi sila kundi ako, hanggang sa katapusan ng panahon. Anong panahon? Panahon kaya ng temple. Kasi ano bang tinatapos ni Jesus dito? Hindi ba yung temple? Hindi ba yung law? Hindi ba yung saklot ng law sa mga tao? Kaya lang itong katapusan ng panahon was not correctly translated in some versions. It's a katapusan ng mundo. Ginawang end of the world, imbes end of the age or end of time. But even the translation that used end of the world has corrected it now in its latest version at tinatawag na rin nilang end of the age, end of time. Jesus gives the marching orders, and the order is infect the whole world. Save the world from legalism. Save the world from condemnation by not expecting them to be perfect, but by making them perfect, because the effect of the law is removed by the power of God's love. Dapat yan ang pinakamalino na doktrina eh. Hindi ano ba dapat ang form ng baptism, ano ba kakainin sa Lord's Supper, mahaba ba o maiksi ang buhok. Nalilibang tayo sa maliliit na bagay. Nalilimutan yung main teaching talaga ni Jesus. Pinalitan niya talaga kung ano ang kahulugan ng maging makadiyos. And this is not to be clinically, physically perfect in our deeds, but to be made perfect by our faith in the love of God, whose love makes us perfect through the sacrifice of Jesus. What would this Jesus virus infect and end? Dumating talaga si Jesus to give something its end. Is it the end of the planet, as usually thought and feared by many? Matthew 24, lumabas si Jesus sa templo. Paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya mga gusali ng templo. Sinabi niya ni Jesus sa kanila ng mga alagad, nakikita ba ninyo ang mga gusaling yan ng templo? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala niyang matitirang bato sa ibabaw ng isa pang bato. Lahat ay guguho. Nakita niyo ang kalooban ng Panginoon? Iguguho ang templong iyan. Makikita niyo yon. Is this the end of the world? Yes, the end of the temple world.
not the end of the planet. The end of a world system governed by the temple, whose main feature is the sacrifice of animals and blood of animals for the forgiveness of sins. Kaya ang linaw-linaw ng sinabi sa Hebrews, no, the blood of bulls and cows and animals can never cleanse you from your sin. Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po mangyayari ang mga sinabi niyo? Ano pong magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Tell us, they said, when will this happen? And what will be the sign of your coming and the end of the age? Nakita niyo yung Tagalog version, katapusan ng mundo. Yung more correct English version, end of the age. Not end of the planet. Kasi sa Matthew 28:30, yung Greek niyan, which I will show you on the screen, at huwag utang na loob, huwag niyong ipabasa sa akin. Literally, ang ibig sabihin niyan, teaching them to keep in view, to take note, to obey, in most translations, all that I have commanded you. So it is the command of Jesus that really mattered. At sabi niya, and behold, I am with you to be all the days until the end of the age. Yun yung English transliteration, yung word for word of the Greek, which is also, again, on the screen for your appreciation, lalo sa mga scholar dyan. So, of the end of the age. Yung Greek niyan, end of the age, not end of the world. Wrongly translated into English as end of the world, which bred to a worldwide and global fear and panic of the end of the planet, which is not a correct reading of the Greek original. At makikita dito yung end, as it is rendered in Greek, the point of time marking the close of an age. It's an end, a completion, a conclusion, and it's an end of an era, a time and an age. In other words, yung tinutukoy na end of the world, ang totoo nun, end of time. End of a certain time. End of a certain period in time. End of a certain era. End of a certain age. And obviously, as you read the context of what Jesus has been saying, this is the end of the temple world. The end of the temple system. The end of a faith based on sacrifices of animals. Presided over by priests, controlled by priests. So yun yung background ng end of the world na yan, na lagi nilang takot ng mga tao. Ang Hollywood movies na nagawa na tungkol sa end of the world, meaning end of the planet, ang dami-dami. Babasahin lang nila yung Greek, dapat naintindihan na nila yan, na hindi naman yun ang end. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo, yun daw ang signs of the end of the temple world. At marami silang may liligaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga yun. Tapos ngayon, yung mga tao tumigera, ito na po ba? Nakakatakot po. Sabi na nga ni Jesus, huwag kang mabahala. Ano ka ba? Magbasa ka mabuti. Bagamat hindi pa yun ang katapusan ng mundo, maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap at tulad ng isang babaeng nanganganak. Pagkatapos ay kapupuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito ay marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapopuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang mga magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Saan? Sa dilubyong yon. Tapat saan? Tapat sa teaching ni Jesus, which is love. The God of love is in Jesus. Pero pag bumalik ka, nag-backslide ka sa katapatan, sa kautusan, sa templo, sa animal sacrifices, hindi ka maliligtas. Meaning, hindi ka maliligtas sa guilt. Hindi ka maliligtas sa parusa kasi ipinapalagay mo uli ang sarili mo sa ilalim ng batas na yon na nagpaparusa sa iyo. Ipangangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito
Ano magandang balita? Na hindi na law, love na. Hindi mo na kailangang mamatay para ka maligtas kasi idinedeclare ka na ng Diyos na sinless and holy out of His love. And because Jesus cleansed all of the sins that people were afraid of. So, magandang balita yun. Ang magandang balita, hindi ka na i-condemn, manalig ka sa Diyos through Jesus. Mag-a-apply sa iyo ang bagong sistema, hindi ang sistema ng law, hindi ang sistema ng temple, but the system of God's unconditional love and acceptance. Ipangangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa. Na ipangaral na ba? Pag inanalyze natin yung Pentecost, and according to Jewish standards, the whole world was assembled in Jerusalem at that time, because all the Jews living in known countries were gathered in Jerusalem for the festival. Doon dumating ang Holy Spirit. Doon bumaba sila Pedro at nangaral. Yung pinag-uusapan natin kaninang pangaral, na libu-libong mga tao ang tumanggap. Yes, nakarating na sa buong mundo ang mensaheng yon. Hindi ibig sabihin yung magiging mga misyon na sasakay sa mga barko, kung ano-ano pa. Because all the nations were assembled in Jerusalem at that time, considering how Israel and Israeli culture defined the world and the nations. At saka darating ang wakas. In other words, if you like to read it that way, and it's one option of reading. If you don't want to read it that way, don't. But the point is, anong wakas? Wakas ng templo. Pag na-i-declare na ito, na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ni Jesus, ang kaligtasan ay hindi sa pagsunod sa batas, kundi now you are exempted dahil wala ng batas, you are made clean, not because of your obedience, but because of God's love and declaration of your innocence in spite of your real guilt. But because of your faith in Jesus, you are made clean. That's why Jesus is Savior. Sabi ko nun, pag na-i-declare na ito, magwawakas na ang mundo ng temple. Patuloy ni Jesus. Kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banal, ang kasuklam-suklam na kalapastangan ng tinutukoy ni Propeta Daniel, at may parenthesis pa, unawain nito nagbabasa, kasi maraming nangyari sa panahon nila ng first generation Christians that were considered abominations sa temple. Maraming nangyari doon naganap na hindi katanggap-tanggap by their own standards and culture. Sabi pag ni Jesus, pag nakita nyo yan, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas papunta sa kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-aksaya ng panahon na kumuha pa ng kahit ano sa loob ng bahay, at ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Sa mga araw na yon, kawawa ang mga nagdadalang tao at mga nagpapasuso. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga, kasi baka hindi kayo tumakbo. Sapagkat sa mga araw na yon, ang mga tao ay magdaranas sa matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhay ng sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. The destruction of Jerusalem happened in AD 72. The dispersal of the Jewish people from Palestine happened at that time because of the Jewish revolt. Nag-revolt ang mga Hudyo laban sa Roma. Nagpadala ang Roma ng kutakot-takot ng mga sundalo, mga kawal. Giniba ang buong Israel, lalo ang Jerusalem, at higit sa lahat ang templo. Natupad ang sinasabi ni Jesus, walang batong matitira sa ibabaw ng anumang nandyan ngayon. Yung mga nagpupunta sa Israel, bagamat it's still a very interesting archaeological place, akala nila naglalakad sila sa mga kalyang nilakaran ni Jesus, pumupunta doon sa building na pinaggawaan ng Lord's Supper, ek-ek lang ng tourism yon. Walang natirang bato doon, sabi ni Jesus. At nangyari talaga yon, giniba yon, todo. Outside of the Colosseum in Rome, I wonder if many of you have been there, meron doong Ark of Constantine. And another ark of another emperor. At nakauka doon yung pagsira ng Jerusalem, yung pagkuha ng malaking menora sa temple at dinala sa Rome. Nandun hanggang ngayon, makikita nyo. This event is commemorated. At kung iisipin at pag-aaralan talaga ang sinabi ni Jesus, lahat ng sinasabi niyang ito ng mga babala naganap from His time up to AD 72. Kutakot-takot na mga lindol lang naganap, kaya pagka pumupunta kayo ngayon sa Europe at saka sa Middle East,
O kaya sa Mediterranean, puro guho yung mga lumang building, di ba? Nangyari talaga yung mga lindol. Nangyari talaga pag pinasa nyo sa history ang mga babala, mga gutom, mga hirap, mga giyera. Sabi ni Jesus, magaganap ang lahat ng ito. Pag nakita nyo ang mga ito, matatapos na ang mundo. Matatapos na ang panahon. Yung panahon ng templo, yung mundo ng templo. At sa patuloy ni Jesus, at kung hindi pinaikli ng Diyos sa mga araw na yon, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, pinaikli ng Diyos ang mga araw na yon. Kung may magsasabi sa inyo, narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniwala. Sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga mangamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw, kung maaari, maging ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipinagpauna ko nang sabihin ito sa inyo. Kaya't kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta ron. Kung sabihin naman niyang, naroon siya sa silid, huwag kayong maniwala. Sapagkat, darating ang anak ng tao na parang kidlat na gumuhit mula sa silangan hanggang kanluran, which, poetically, happened at Pentecost. Sabi kasi ni Jesus, hindi ako magtatagal na wala, hindi kayo mag-iisa, ipapadala ko ang Espiritu Santo. So yung pag-aabang kay Jesus, nung dumating si Espiritu Santo, dapat ka na rin maisip na, ito na rin yun, kasi pangako niyang itong ipapadala niya eh. And besides, the Spirit, the Father, the Son, one yan. At nakita nila na dumadagungdong na tunog mula sa langit ang naglanding sa bubong ng bahay na kinalalagyan ng mga disciples at the day of Pentecost. Kaya sabi niya, parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran. In other words, it's going to be very visible and audible. Kasi ang kidlat talaga naririnig, nauuna lang makita. Pero mamaya kukulog. Pagkatapos, sabi ni Jesus, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap na dumadating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta, and remember, the arrival of the Holy Spirit at Pentecost was accompanied by sound. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Exactly what happened at Pentecost. Yung mga libu-libong na convert, sila yung mga hinirang mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na natipon sa Jerusalem nung araw na yon dahil may piyesta. Kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na siyang dumating, halos narito na. Tandaan ninyo, ito mga kapatid, ang tandaan nyo rin. Sabi ni Jesus, magaganap ang lahat ng mga ito bago maubos ang saling lahing ito. Malinaw ba? Sabi niya, lahat ng pagdurusa, lahat ng hirap, lahat ng mga giyera, lahat ng mga lindol, lahat ng darating ng mga tunog na yan, mga kidlat-kidlat, ang pagbabalik ko, lahat ng yan, magaganap bago kayo mamatay, mga original hearers ko. So, it happened during the time of the generation of His original believers and hearers. Unless may mga buhay pa hanggang ngayon, nakausap niya nun. Sabi niya, maggaganap ito bago maubos ang saling lahing ito. But hindi ito pinapansin ng marami. Takot na takot sila sa Revelation. Eh kung naganap na lahat ang sinasabi sa Revelation, kasabay nito. Because na-expound into details yung mga ito. Alangan naman, yung sumulat ng Revelation, susulat sa panahon na yon, para sa isang event na hindi pa pala magaganap in the next 2,000 years. Why warn them for something that will not happen in their time? So dapat i-review natin yung buong pananaw natin sa end time, sa end of the world, end of the planet, second coming, all of that. Basahin nyo lang yung text. Ubod ng linaw. The age of the temple and its priests, the age of sacrificial religion, not the age of the planet, would be ended by the Jesus virus during the lifetime of His original hearers, of the original hearers' generation. Sabi niya, some of you who are standing here today will never taste death until you see all of this happen. If you want to read it in English. Why give revelation to a generation that will not be there to see it?
So sabi ni Jesus, magaganap ito agad, hindi sa matagal na panahon. The most important graphic and emotional prophetic act of Jesus was at the temple. We give so much value to the crucifixion, and indeed it is very valuable, pero hindi nabibigyan ng tamang diin at halaga at pansin ang ginawa ni Jesus sa templo. Imagine this. Abang ng abang ang mga tao sa kanilang tagapagligtas. Ang akala na iba, tagapagligtas mula sa political might of Rome and other powers, tagapagligtas mula sa sarili nilang elite or political system. Dumating si Jesus. Imbes na kasakay sa malaking puting kabayo, which is what the tradition should expect, nakasakay sa maliit na buriko. Donkey. Iba, di ba? Ganun pa man, sinalubong siya ng mga dahon, mga damit, mga tela, inilatag sa daan, tulad ng pagsalubong sa isang hari. Lahat, hindi humihinga, hindi tumitinag, hindi kumukurap. This is the most important prophetic act of Jesus. He was received as king. What would he do as king? John 2:13-22. Pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Puro ito tungkol sa sacrifices business. Negosyo ng templo. Kumuha siya ng lubid at ginawa niya itong panghagupit. At ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at pinagtataob ang kanilang mga mesa. Ito ang ginawa ng hari na dumating. Naghari siya, pinairal niya ang kanyang kagustuhan. Pinagsabihan niya mga nagtitinda ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. In other words, tigilan nyo ang kalakal ng kaligtasan. Tigilan nyo ang mga kabalbalang yan. Hindi yan gusto ng Ama. Itinuturo yan ng mga pari ninyo kasi gusto nila kumikita sila, pero hindi yan ang kalooban ng Diyos. Dumating si Jesus as hari. Ito ang singular act niya na ginawa as hari. Pinaghahagupit niya yung mga tao, pinagtabuyan niya. Meron ba siyang karapatan? Yes, he is the king of the world. And yes, the nation was profaning the word of God and the will of the Father in heaven. Yes, that was righteous indignation. At dito lang siya nakita na galit ng ganito. Anong pinagalitan? Yung temple, yung sacrifices, ipinagtabuyan, ipinaghagisan ng mga pera. This is rage. Kasi sobrang nadudungisan ang tunay na kalooban ng Ama. Dahil dito itinanong siya ng mga pinuno ng mga Hudyo. Anong himala ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Meaning, pigilan, wakasan ng temple sacrifice. Sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli kong itatayo. Puro paggiba ng templo ang iniisip ni Jesus, di ba? Sinasabi niya, walang batong matitira sa ibabaw ng kapwa bato. Tapos ngayon maraming nahuhumaling ng mga Kristiyanong buuin muli ang templo sa Jerusalem. Kaninong kalooban ang kinakalaban nyo? Sino ang paglilingkuran nyo? Yung mga pari doon, yung law uli. At pag nabuo yung templo uli, ano gagawin natin? Mag-aalay na lang tayo ng mga baka? Inialay na nga ni Jesus. By one single sacrifice, He has perfected for all time the sacrifice for all sins. Why build the temple again? Nahuhumaling tayo, inuuto tayo ng marami para sumali sa kanyang mga project. Samantalang paulit-ulit na tema ni Jesus, gibain ang templo, gibain ang templo, itatayo ko muli at siya yung templo. So pag nagtayo ka ngayon ng batong templo, kinakalaban mo si Jesus na siyang totoong templo. At pagkatapos, inilipat pa niya ang templo sa puso ng bawat mananampalataya na naging templo tayo ng Espiritong Banal. Hindi natin kailangan ng templong bato, part or full, buo o giba. Tayo ang templo ng Espiritu. Jesus democratized heaven. Jesus brought heaven down. Kaya ang sabi ng dasal, mapasa amin ang kaharian mo. Thy will be done on earth as it is in heaven. Hindi tayo dadalhin sa heaven, ibababa ang heaven. There will be a new heaven, a new Jerusalem. Ibig sabihin, not that old one. A Jerusalem in your heart. A temple in your heart.
Dapat natin itong unawain para hindi tayo nahuhumaling sa kung ano-ano mga pantasya ng mga nagtitinda ng relihiyon. Sabi niya, gibain ninyo ito at itatayo ko. Jesus saves from condemnation and punishment by the law, from guilt and fear and worry and anxiety caused by the law. Jesus saves by God's declaration of unconditional love and acceptance apart from the law. Doon tayo iniligtas. Jesus gives peace and rest this way. Not by expecting you to be 100% perfect dahil tinanggap mo na siya. Kasi ang expectation ng iba, lalo lang tayo nahihirapan, nagkukunwari, nagpapanggap, and we judge one another. Kaninang umagang-umaga lang, may nabasa ako sa Facebook na nagtatanong ng isang very valid question ng isang asawa. Pero ang tanong niya, nasa po kaya ang Holy Spirit sa husband ko? Sabi ko, huwag mo nang idawit ang Holy Spirit sa usapan natin. Ayusin niyo mag-asawa yan kung anong gusto mo, anong gusto niya. Kasi gusto niyang i-blackmail yung asawa niya. Di ba? Born again ka na? Di ba? May Holy Spirit ka na? Bakit ginagawa mo pa rin yan? Yan ang pang-blackmail ng mga iba. Di ba? Nagba-Bible study ka? Bakit ganyan ka? Ang point, yes, pero hindi naman yung pagba-Bible study ko ang nagliligtas sa akin eh. Nag-i-improve ako, bumubuti ako dahil ka-Bible study, pero sa lahat ng kulang pa sa akin, pinuno na yun ni Jesus. Isinave ako hindi mula sa aking nature, kasi yung nature ko, bit-bit ko pa hanggang kamatayan. Isinave ako mula sa kaparusahan na ibinibigay ng law ni Moses dahil sa aking sinful nature. Linawin niyo kung saan kayo ligtas. Ligtas ka sa condemnation. Hindi ibig sabihin, ligtas ka na magkamali. Nagkakamali pa rin tayo lahat. Kaya nga sabi, we sin. We have an advocate before the Father. Hindi yan license para mag-sin. Pero sa kabila ng pagsisikap at nagkulang ka, huwag kang magmukmok, huwag kang malungkot, kasi may Savior ka. Kaya nga may Savior eh. Not to be abused, but to be enjoyed. Especially when you are at the end of what you could do, humanly speaking. Doon tayo iniligtas sa pang-uusig. Hindi ka iniligtas sa iyong inborn nature. Dahil liba na lang magpanggap ka, talaga namang dala mo pa eh. So huwag mong pagdudahan ang iyong kaligtasan dahil dala-dala mo pa yan. Pagdudahan mo kung anong pagkakaunawa mo kung saan ka niligtas. Iniligtas ka sa condemnation. Kaya galit na galit si Jesus sa mga mapanghusga, sa mga mapagkunwari. This is the Jesus virus that swept Jerusalem, Judea, Samaria, and the ends of the earth in the first century. And this is the same virus that we should have and share with the world today. The Jesus virus. At ang mahalaga, magmahalan, magpatawaran, accept one another unconditionally, just how the Father accepts us. Napakahalaga mga kapatid. The most important act of Jesus was done at that temple. Secondary yung namatay siya sa cross. Kasi kasunod yun eh. Binayaran niya yung mga dapat bayaran. Pero tinigil niya yung sacrifice kasi siya na ang magsasacrifice. Pero hindi yun ina-emphasize because the church system like to keep us tied to the law. Because when we are tied to the law, kahit available na nga yung grace, madali tayong kontrolin, takutin. Dapat malaya tayo sa ganyang mga bagay. Ano ang role niyo dapat para ang virus na yan maipakalat, maparating sa ating mga kapitbahay, mga mahal sa buhay? I like you to think of that. Bow before the Lord. Think of that in silence. Gracious Heavenly Father, we thank you with grateful hearts for your daily blessings for each and every one of us, for the gift of salvation, and we praise you for your faithfulness and love. Lord, give us boldness and compassion, just like Peter, to spread this good virus into a message of hope, peace, and love of Christ. May this beautiful message of Christ's love pierce our hearts and give us the courage to proclaim the good news that will continually point others to Jesus. Sa ilang sandali po ng katahimikan, patuloy po nating pasalamatan at bigyan ng papuri ang ating Panginoon.
Loving Father, thank you for your overflowing love you have shown us in Jesus Christ. We bring these gifts and offerings before you today. Accept them, Lord, as acts of worship and expression of our gratitude, love, and obedience to you. In your holy name we pray. Aming mga kamay, naghahandog tanging alay, mula sa puso ko'y tigil, pasasalamat na hatid. Upang salita niyo ay palaganapin, mapalawak ang makalangin na gawain. Tinig na umaawit, puri ang inihahatid, salamat ang sinasambit, ang kalagay walang patid. Kung sayang ibinabalik, pagpiyayang galing sa langit, tunay na yaman inyong pag-ibig. Ang aming alay, O Diyos, ay tanggapin. Handog na pinakamainam ang aming dadalhin. Lahat ng ito'y sa inyo dinamdalin. Manalaan tungo sa inyong gawain. Aming alay, O Diyos, ay tanggapin. Handog na pinakamainam ang aming dadalhin. Lahat ng ito'y sa inyo dinamdalin. Nakalaan tungo sa inyong gawain. Lumapit sa Diyos na ay likha sa ating mundo. Nalagod kayo siya na Ama, nagpapasalamat po kami sa isang napakainam na mensahe na aming napakinggan. Hinihiling din namin sa iyo, Panginoon, sa lahat ng mga nakarinig na mensahe ngayon, maabutin mo po sila, ang kanilang mga puso ay tatamnan ng mensahe na narinig ngayon. At nang sa ganoon, kami po ay patuloy na lumago ayon po sa iyong katuruan, ayon sa iyong anak na si Jesus. Mga kapatid, sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus, tanggapin ng bawat isa ang mayamang bentisyon at ang pakikipisan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Salamat ng maraming sa pangalan ni Jesus. Gracious unto you.